At salamat sa natapos nating gaawitan at pananalangin. Tayo muna po ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy na ang biyaya ninyo ay pinagkakaloob ninyo sa inyong iglesyang ito na kung saan sa pamamagitan ng inyong mga salita ay naririnig at dumarating sa aming mga buhay at sa aming kalipunan ang mga salita nyo na siyang nagbibigay ng encouragement sa amin, nagbibigay din po ito ng correction, nagbibigay din po ito ng rebuke upang makapamuhay kami sa inyong kalooban at makapamuhay kami na malakaran ang inyong plano ninanais sa pamamagitan ng inyong mga salita. Panginoong Diyos, sa umagang ito, dalangin po namin na nawa po ay patuloy na ipaunawa nyo sa amin ang aming maririnig na kapaliwanagan ng inyong mga salita mula po sa inyong banal na kasulatan sa mga ngaral o sa Ecclesiastes chapter 3. Panginoon, tulungan nyo na magbigay ito ng panibagong karunungan na dinadagdag sa aming pananampalataya at pamumuhay upang maunawaan namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan na nagtakda ng lahat ng bagay na nagaganap at magaganap pa sa aming pong mga buhay. Dahil ang pinaka-highest purpose ng buhay namin dito sa lupa at ng inyong mga gawa sa aming mga buhay ay upang maluwalhati ka at maranasan namin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Siguro po mapakadali na tanggapin sa ating mga sarili kapag ang nangyayari sa ating buhay ay magaganda at mapaka-smooth. Pero paano kung dumating sa buhay natin ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi tanggap sa ating panlasa? Magtitiwala pa rin ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Ina-expect ba natin sa ating mga buhay na ang buhay natin dito sa lupa ay palaging smooth, palaging masasabi natin na nagtatagumpay tayo when it comes sa sukatan ng mundong ito? Marami tayong dapat na i-address sa ating mga buhay sapagkat lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nakakaapekto sa ating pananaw kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kung ang pananaw natin sa ating Panginoong Diyos, siya ang Diyos na ang binibigay lang niya ay ang mga bagay na gusto natin, na parang isang bata na kung ano ang hinihingi mo ay ibibigay ng Diyos, ay nagkakamali po tayo. Kung ang iniisip natin sa ating Panginoong Diyos ay kaya nating baluktutin ang kanyang plano at kalooban sa ating mga buhay, tayo po ay nasa isang kaisipan na hindi absolutely na tinuturo ng Biblia. Sa umagang ito, nais ko pong i-address sa ating pag-aaral itong mga question na ito. Kaya hinihingi ko na ituon natin ang ating mga isip, kalooban sa pag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Lumang Tipan. At ito po ay nasa Mga Ngaral, chapter 3, verses 1 to 15. Sa ibang Bible ay Ecclesiastes. So, Mga Ngaral or Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 15. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Haring Solomon sa verse 1 ng chapter 3 ng Mga Ngaral o ng Ecclesiastes. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos.
Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng mga pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglayo. Ang panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala niyo. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pag-unit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang mga ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ding dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat na nangyayari ngayon ay nangyayari na nung una. Gayon din ang nagaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ang ating title sa passage na ito, Pagtiwalaan ang magandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay. Once again, pagtiwalaan ang magandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay. Last Sunday, pinag-aralan natin yung chapter 1, verse 3-4. Sabi ni Haring Solomon, all things is vanity. Everything is vanity, everything is vanity, everything is vanity, and meaningless under the sun. So pinakikita niya rito na lahat ng bagay na meron tayo ay pansamantala lamang po. At siguro lahat tayo ay nag-a-agree dito. Because this is the teaching of God's Word na everything na meron tayo ay pansamantala lamang. At ngayon makikita natin yung pagpapatuloy ni Haring Solomon sa kanyang binibigyan ng diin na dito sa Kabanatang 3 ay makikita natin yung contradiction ng mga pananalita ni Haring Solomon. Isipin mo, sinasabi niya, may panahon ng pagmamahal, may panahon ng pagkapuot. Totoo naman yun di ba? Nangyayari po ito, di ba? Dati, nagliligawan, naging mag-asawa, bandang huli, ano yung nangyari? Naghiwalay, and then, ano pa yung nangyari? Mas masalibot pa yung nangyari. And that is true sa ating observation sa buhay natin. Now, ngayon, gustong ipakita ni Apostol Pablo, ni Haring Solomon dito, na ang Diyos, gumagawa siya ayon sa kanyang itinakda at panukala sa ating mga buhay. So, nagsasabi ba rito na tayo ay parang robot? So, God, hindi ho tayo ginawa ng Diyos na robot. Dahil kapag tayo ay naligtas, meron tayong tinatawag na discernment sa pagpili natin ng mabuti mali based on the Word of God. Ngayon, ang preposition ko dito sa ating pag-aaral ngayon, everything and situation that happen under the sun and to your life is well planned by God. So ito yung gustong ipakita ng chapter 3. Mga kapatid, lahat ng bagay at anumang sitwasyon na nangyayari sa ilalim ng araw na ito sa iyong buhay ay mainam na plano ng ating Panginoong Diyos. Bakit po?
Now, tingnan nyo yung verse 1. Ang sabi niya sa verse 1 ay ito. Gusto ko muna pong basahin sa wikang English. To everything, there is a fixed season and appointed time to every event under heaven. Pero sa magandang balita, Biblia, sabi, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So ito yung pinaka-sentro ng chapter 3. Pinapakita ni Haring Solomon na kung saan pinag-aralan natin last Sunday ang lahat ng kanyang accomplishment. Sabi nga niya, wala siyang ginusto na hindi niya natanggap. Nakita natin kung gaano siya katalino, siya ang pinakamatalino at marunong na hari sa kanyang panahunan at maging sa atin ngayon. At nakita din natin yung kanyang mainam na pagkain, inumin, nasa kanya lahat, kayamanan, nasa kanya lahat, kasikatan, nasa kanya lahat, and even sa kanyang pagmamahal, andun yung 1,000 na asawa niya, 700 na asawa at 300 na concubines o yung hindi siya kasal. So nakita natin, sinasabi ngayon ni Haring Solomon, lahat ng bagay meron ako Kaharian, magandang bahay, kasikatan, everything meron ako. Pero bakit binabanggit niya sa chapter 1, everything is vanity, everything is meaningless, everything is vanity, everything is meaningless. Bakit niya sinasabi yon? Sinasabi niya yon dahil alam niya na ang contentment, kasapatan ng isang tao ay wala sa mga temporal na meron tayo ngayon. Why? Yun nga sinabi niya, dahil time will come, mawawala at mawawala ang meron tayo. Yan ang sinasabi na chapter 3, verse 2 hanggang verse 9, 7, 8. Yung contradiction, nagkakaroon ng contradiction. May panahon halimbawa, binabanggit niya rito, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Diba? May panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa. Now, pinapakita rito ni Haring Solomon na lahat pala ng ginagawa niya, kala niya yun yung contentment niya, pero meron pa pala na mas mainam na panampalatayanan at pagtiwalaan siya sa kanyang buhay. At ito ay walang iba, kundi ang Diyos na nagplano ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ni Haring Solomon at para sa ating lahat ngayon. Now, tingnan natin itong chapter 3, verse 1. Sa wikang English, ang sabi rito ay ito, everything there is a fixed season and an appointed time. Appointed time. Sa Tagalog, ang sabi ron, yung salitang appointed time, itinakda. Okay po ba yun? Appointed time, itinakda. Ano ba ang ibig sabihin ng appointed time o itinakda? Ang kahulugan po nito, and I quote, due time for something to happen or something to be given. End quote. Sa Tagalog, ang sabi, ang panahon ng oras sa mga bagay na mangyayari o sa mga bagay na ibinigay. Now, the question is, who is the giver ng mga pangyayari na binabanggit ni Haring Solomon dito? Sino yung nagbibigay ng due time, ng tamang oras? Ang sabi niya po ni Haring Solomon, walang iba kundi ang Diyos. Now, the key word here is time. Time. Appointed time. Now, the word time, o oras na itinakda or appointed, na magaganap. Whether you like it or not, the appointed time na ibinigay ng Diyos, itinakda ng Diyos, sa ayon sa gusto natin, magaganap at mangyayari ito. Kaya niyo po bang pigilan kahit isang segundo ang orasan? Kahit napigilan ko pa ang mga kamay ng orasan na ito, ako lang ang makapipigil, pero ang reality, yung oras sa ibang orasan ay umiikot. So sinasabi ngayon ni Haring Solomon dito, yung oras na meron tayo ay itinakda ng ating Panginoong Diyos na sa ayon sa gusto natin ay magaganap. Kaya yung salitang appointed na isinalin ng magandang balita Biblia, yung word na itinakda ay tumutukoy sa, ito ang ibig sabihin po, and I quote, decided on beforehand. Yun ang ibig sabihin ng salitang tinakda. Yun ang ibig sabihin ng salitang appointed.
decided on beforehand. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing decided, meron ng desisyon. Meron ng desisyon bago pa mangyari o bago pa maganap. Now, listen. Sabi ho ay itinakda ng Diyos. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Itinakda ng Diyos. Kaya ang linaw ng chapter 3 verse 1 ng Mangaral o Ecclesiastes, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Now, listen. From eternity past, God has appointed plans. Naniniwala po ba tayo? Mula pa sa walang hanggan, ang Diyos po natin ay meron na siyang itinakda o plano saan? Sa mundong ito and even sa individual na buhay ng bawat isa sa atin or else sa kabuuan ng kanyang church. Ngayon, kung titingnan natin ngayon dito, halimbawa, gusto kong gamitin cross-reference yung Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Please open your Bible in Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Dili-dilihin ninyo ang matagal nang nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liba sa akin ay wala nang iba. Verse 10. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So ano ibig sabihin ni Propeta Isaiah rito? Sabi niya, wala tayong ibang kikilalanin na Diyos, kundi ang Panginoong Diyos na si Yahweh. At ang sabi niya, sa simula pa'y, ang tanong natin dito, yung salitang simula dito, saan ito nag-start? Well, wala naman pong pasimula ang Diyos because God is eternal. At ang Diyos po natin ay all-knowing, nakakaalam ng lahat ng bagay. So sinasabi ngayon ni Propeta Isaiah rito, sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sabi niya, sinabi kong ang balak ko, ano ba ibig sabihin ng balak? This is His plan. Di ba? Tiyak na mangyayari, certain. Hindi mo niya sinabing pwede pang mangyari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Why? Because He is a sovereign God. Diyos po siya eh. Makapangyarihan siya. Now, hindi lang niya sinabi sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, kundi even in Panaghoy o Lamentation chapter 3 verse 37. Kung gusto po nating buksan ang Panaghoy chapter 3 verse 37, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Walang anumang bagay na nangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. You see, ang sabi niya sa sa Lamentation of Panaghoy, chapter 3, verse 37, ang sabi, walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Panaghoy chapter 2 verse 8 o Lamentation chapter 2 verse 8. Ang sabi po rito ay ganito, ipinasya ni Yahweh na wasakin ang pader ng Sion. Itinakda niya ang ganap na pagkasira nito. Hindi niya iniurong ang kanyang balak na pagkawasak. Ngayon, ang muog at ang kuta ay nakaguho. Just imagine, even yung Israel na kanyang pinakamamahal, yung kanyang pader, pinahintulutan ng Diyos. Ang sabi niya, pinasya ni Yahweh na wasakin ito. Nawasak ito because of the enemy ng Israel, di ba? Nung pasukin sila, winasak ito, sinira ito ng kanilang mga kaaway. Kung titingnan natin in the language of na sumulat ng Lamentation, pinahintulutan ng Diyos na wasakin ang pader na Sion. Di ba itinakda niya ang ganap na pagkasira nito? Hindi niya inurong ang kanyang balak sa pagkawasak? Well, kung titingnan natin, even siguro hindi niya inurong. Baka yung kanilang lakas, yung kanilang mga dalangin sa Diyos, hindi inurong ng Panginoon eh. Why? Kasi nga, ipinasya ni Yahweh ito, itinakda ng Diyos ito. So kung titingnan natin, even the destruction of the wall of Israel,
Ay, ang Diyos ang nag-decide nito, ang Diyos ang nagplano nito. Now, meron pa pong sinasabi sa awit 133, verse 6, para makita lang muna natin yung sovereignty ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Awit 133, verse 6. So, sabi po dito sa verse awit 133. Okay, sabi rito. Sorry, awit 135, verse 6 po pala. Awit 135, verse 6. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anong mang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. You see? Job chapter 42, verse 2. Ano sabi ni Job? Nang siya ay dumanas ng kutakot-takot na karanasan niya sa kanyang buhay, ang sabi niya ay ito, alam kong magagawa mo ang lahat mong balak. Ano man balakin mo ay walang makakahadlang. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng sovereignty ng ating Panginoong Diyos. Nagpapakita ito na ang Diyos natin ay nagplano na bago palalangin ang sanlibutan. Now, this is the dilemma. Ngayon, ibig sabihin, Pastor, ang Diyos pala mayroon ng plano sa buhay ko. Ang sagot ay opo. Pero ang tanong, pinaalam ba ng Diyos yung plano niya sa atin? Wala akong nakakaalam eh. Kala natin, yung mga plano natin, swak yun. Kaya nga sabi ng Kawikaan chapter 16, nasa tao ang pagpaplano pero nasa Diyos ang pagpapatupad. So ang tanong natin ngayon dito, porke ba iniisip natin ngayon na ang Diyos pala, meron na siyang plano, hintayin ko na lang dumating sa akin yung plano ng Panginoong Diyos. No. If we base our study doon sa Kawikaan chapter 16 na sinasabi nasa tao ang pagpaplano pero nasa Diyos ang pagpapatupad. So we have responsibility na magplano sa buhay natin pero ang gusto pa rin nating maintindihan sino ang masusunod. Ikaw ba o ang Diyos? Well, when Jesus Christ prayed in Matthew chapter 26, ano sabi niya? Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. So si Jesus Christ, ang gusto niya, wag na niyang daanan yung pinakamahirap na hellish na buhay na mamamatay siya sa cross, mala-impyernong paghihirap. Pero ang sabi niya, Lord, parang gusto ng katawan ko na wag nang mangyari sa akin ito. Pwede ba? Pero ano sabi niya? Pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. So mga kapatid, whether we like it or not, merong appointed time sa ating mga buhay. Appointed time saan? In everything to everything. Balik kayo sa Mangaral chapter 3. Ang sabi doon, everything, lahat ng bagay na pangyayari, in everything, this is a good and bad. Amen po ba? Good and bad, everything that happened, ito ay nangyayari. Sometimes, iniisip natin na ang Diyos, ganun ba ang Diyos kahit na yung pangyayari sa akin na nagkasakit ako? Well, lahat ng ito ay nagdaan sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Yung paghihirap mo, yung pag-iyak mo, mamaya makikita mo. Yung pagiging miserable ng buhay natin, everything na nangyari ito. Kaya nga sinabi rito, saan? Ano yung itinakdang oras sa lahat ng bagay? Ano yung salitang peak season? Ang salitang peak season, sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating yun. Yung salitang peaks, nandun na yon, hindi mo na pwedeng baguhin yon. Peak season. Halimbawa, kamatayan, kaya mo bang baguhin yon? Naka-peaks po yun. Peak season po ang kamatayan eh. Tama po ba? Kahit na sabihin mo pang milyonaryo ka, bilyonaryo ka, when death come sa buhay ng isang tao, hindi mo pwedeng tanggalin yon. That is the peak season na mamamatay ang tao. So sinasabi niya ngayon in verse 1, mapakaliwanag na sabi ni Haring Solomon, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Yun nga lang ang problema. Baka ma-miss out natin yung itinakda ng Diyos sa buhay natin. Pero babalik at babalik pa rin tayo ron.
Mamimiss out mo dahil ginugusto ng sarili mo na gawin mo yung sariling kalooban mo because yung ginagawa mo ay hindi ayon sa prinsipyo ng salita ng Panginoong Diyos na siyang kalooban niya na mangyari sa ating mga buhay, lumilihis tayo, and then inaanin natin ngayon. Alin? Yung mga consequences ng mga ginawa natin. Ngayon, gusto kong ipakita dito sa ating pinag-aaralan, this is the point of verse 1. If you trust to the appointed time in everything and in every season to your life, ano mangyayari sa atin kung magtitiwala tayo? Mga kapatid, kapag pinaniwalaan natin to, magkakaroon ka ng kaisipan na ganito. Ano? Pinagtitiwalaan ko ang magagandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa aking buhay. So gusto nating ma-establish ngayon dito na ang Diyos pala, meron siyang plano, meron siyang itinakda na dapat na mangyari sa ating mga buhay. So ano ngayon ang idea natin ngayon kung sino yung Diyos? Ang Diyos po natin ay Diyos. Hindi ho siya nasusuhulan. Hindi nyo ho siya pwedeng baluktutin yung kanyang plano. Hindi ho. Ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung future mo, alam ng Panginoon. Alam ng Diyos yung future mo. Okay yung punto natin dito? Yung lugar na pupuntahan mo, wala ka pa ron. Alam na ng Diyos yung pwedeng mangyari sa iyo doon. Why? Because the nature of God in Psalms 139, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na nasa lahat ng lugar, siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yan yung Diyos na nagpapakita sa atin. Now the question is, bakit kailangan mo na pagtiwalaan ang magagandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay? Why? Bakit kailangan mo na pagtiwalaan ang magandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay? Kapatid, huwag kang magtiwala sa kakayanan mo. Yung gusto ko muna ipakita sa atin. Huwag tayong magmalaki sa kakayanan natin. Wala pong meron ang Kristiyano na hindi nanggaling sa Diyos. Lahat ng meron tayo nanggaling sa Diyos. Buhay natin, itsura natin, lakas natin, mga material na bagay na meron tayo, lahat ng ito ay galing sa Panginoong Diyos. So, ang tanong natin, bakit kailangan mo na pagtiwalaan ang magagandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay? Alam nyo ho, yung salitang pamamaraan, yung maganda rito, ay galing po ito sa salitang 11. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahonan. In His time, everything is beautiful. In His time, everything is beautiful. Sa Diyos, lahat ng bagay maganda. Tingin natin pangit, sa Diyos maganda pa rin yun. Pangit ang nangyari sa buhay natin, sa Diyos maganda pa rin yun. Why? Because He has a purpose. Now, listen. Ang sagot ay ito. Sapagkat lahat ng mayroon ka ay pansamantala lamang. Everything you have is temporal. Amen po ba? Ngayon, anong ibig sabihin ng temporal dito? Pansinin natin sa chapter 3 verse 2 to 8. Nakita nyo ba sa chapter 3 verse 2 to 8? Yung mga words na ginamit ni Haring Solomon? Gusto ko munang ipakita sa inyo. Ito ay nagtuturo sa atin na mamuhay sa pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan na nagtatakda ng mga kaganapan sa ating buhay. Ang salitang to everything o ang lahat ng bagay ay nangangahulugang, ang ibig sabihin po nito, that even bad things have place in God's plan. Even bad things have place in God's plan. Ay po yung mga masasama na pangyayari, kasama ito sa plano ng Diyos. Mga kapatid, this is the message of verses 2 hanggang 8. Now listen. Makikita natin dito, even bad things na tingin natin nangyayari sa buhay natin, kasama sa plano ng Diyos. Simulan natin sa verse 2. Ang panahon ng pagsilang, good things, di ba? Magandang bagay yan, magandang pangyayari yan, panahon ng pagsilang. Pinanganak tayo, may birthday tayo, may apo tayo, may mga mahal tayo sa buhay na nagsisilang ng bata. Pero ang tanong, masaya ba tayo ron? Yes. Pero ano yung kasunod? Ang panahon ng pagkamatay. Iniisip natin, pag namatay ang isang tao, ano to? Mapakasamang pangyayari sa ating buhay.
Yun yung iniisip natin, bad things. Pero yun yung katotohanan na kasama sa plano ng Diyos. Now listen, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Tuwa ka dahil yung papaya mo ang daming bunga. Ang tanong, hindi ho ba mamamatay yun? Malungkot ka dahil namatay. Yan yung pinapakita ni Haring Solomon. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Saan to? Di ba yung mga nagdidigmaan, naggegerahan? Di ba? Pero pagka sumuko, ano yung ginagawa? Pinapagamot nila. Now listen, ito yung mga pinapakita rito. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. May kasama po ito. Masaya tayo dahil may good things at nang nangyari sa buhay natin, napakasaya natin. Tama po ba? Napakasaya natin ng Pasko, napakasaya natin dahil may mga ganito tayo. Masaya tayo dahil may mga dumating na tao sa buhay natin. Masaya tayo dahil may mga na-acquire tayong ganito. Pero I tell you the truth, darating ang time na may pagluha sa buhay natin. Tama po ba? Magkasama ito. Ang sabi rito, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ano ba yung luksa? Lungkot. Pero may panahon ng pagdiriwang. Ang sabi, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ito pa, ang panahon ng pagyakap at ang panahon ng paglayo. Diba? May panahon ng pagyakap, pero may panahon ng paglayo. Ano pa yung sabi? Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyo. Lahat ng meron tayo, hinahanap natin eh. Di ba? Kaming mga lalaki. Dati, naghahanap kami ng mga magiging girlfriend namin, magiging asawa namin. Pero darating ang time, mawawala yung asawa, yung both side. Di ba? May mauuna at may mauuna. Kaya sabi, ang panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Di ba? Ingat na ingat tayo sa cellphone na maganda. Pero later on, ano nangyayari? O, ala na, nasira, itatapon na natin. Napaka-basic ng pagkocontradict ni Haring Solomon dito. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ano pa? Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. May panahon ng pagtahimik, pero may panahon ng pagsasalita. Ano pa? Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapoon. Mahal na mahal mo yung isang tao, pero later on, pag nakita mo, umukulo na yung dugo mo. Yeah? Kasama po yun, yung pagkokontra na yun. Ang panahon ng tigmaan at panahon ng kapayapaan. So ito yung pinapakita ni Haring Solomon na ang lahat ng bagay na ito ay kasama sa plano ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kasama ito. Kaya hindi ho pwedeng sabihin natin na masaya ako, okay po yun, masaya tayo. Pero darating po ang time, malulungkot po tayo. Amen po ba? May time na sa buhay natin, tumatawa tayo, pero may time din, lumuluha tayo. Tama po ba? May time tayo na mahal natin ang isang bagay, pero may time na dumarating na parang hindi ka man mabuot, parang wala nang appeal sa iyo yung tao na yon, di ba? Dumarating ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ibig sabihin po, maliwanag na pinakikita ni Haring Solomon sa atin mga buhay ngayon na even bad things have place in God's plan. Good and bad may lugar po sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, pinapakita ngayon dito, mga kapatid, na in these verses, sa verse 2 to 8, the preacher or King Solomon says that there is a time for every matter in our life. May oras po, mga kapatid. May oras sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya gawin na natin kung ano pa yung magagawa natin na bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Habang kasama mo yung anak mo,
mahalin mo. Habang kasama mo ang magulang mo, mahalin mo. Amen po ba? Habang kaya mo gumawa ng maayos at mabuti, gawin mo ang lahat ng bagay ito. Why? Dahil sinasabi ni Haring Solomon that there is a time for every matter in our life. In-illustrate niya ito sa mga katotohanan ng pagkakaroon ng contradiction o contrasting dito sa 14 na pares na ito. This is a 14 pairs ng pagkaiba at pag-positive and negative. Pero sa Diyos, maganda pa rin ang kanyang gustong ipakita sa atin dito. So, a straightforward reading in verse 2 to 8 reveal several concepts. Itong chapter 2, chapter 3, verse 1 to 8, gusto nating makita. Ano yung punto ni Haring Solomon dito? Number 1, listen po, number 1. You should accept each day as a gift from the hand of God. Ano ibig sabihin po nito? Kailangan natin tanggapin na bawat araw na meron tayo ay kaloob o regalo mula sa kamay ng Diyos. Yung araw-araw na buhay natin, it's a gift of God. Tingnan nyo, Ecclesiastes chapter 2, verse 24 to 26. Ang sabi ng verse 24 to 26, sabi niya rito ay ito. Sa 25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. So ano ibig sabihin dito? So every day ng buhay natin ay regalo at kaloob ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Number 2, you should trust in God's timing. Magtiwala tayo na ang lahat ng nagaganap sa atin ay nasa orasan ng ating Panginoong Diyos. Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 11. Ano sabi rito? Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao, tingnan nyo, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Iniaangkop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapanahunan. So, you should trust in God's timing. Hindi mo pwedeng yung gusto lang natin ang siyang gagawin natin. Amen po ba? We need to ask God, Lord, ito bang gagawin ko ito? Ito bang plano kong ito? Ito bang iniisip kong ito ba ay nasa tamang orasan at panahon? Dahil sa prinsipyo ng katotohanan ng salita ng Diyos. So you should trust in God's timing. Number 3, you should enjoy life according to God's principle. Kailangan maging masaya tayo sa ating mga buhay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Chapter 3, verse 12. Ang sabi niya rito, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya. Well, ang pagiging maligaya, hindi po ito tumutukoy na magiging maligaya tayo pero gumagawa tayo ng kasalanan o mali. Hindi po. Maraming ligaya na nanggagaling sa kasalanan at mali. Tama po ba? Hindi yung tinutukoy ito ni Solomon. Alam nila kung ano yung mga mali na yun na nagbibigay ng ligaya sa tao. So, pinapakita niya ngayon dito, sa verse 12, as sabi niya ay ito, alam ko walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Sabi ng verse 13, alam ko ang kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa ng bunga ng kanyang pagpapagal. Yung kaloob ng Diyos. Ano yung sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po ni Haring Solomon, magbuhay tayo ng may kagalakan sa puso natin, hindi yung para mapasan mo na yung daigdig. Araw-araw na lang, hindi makita ang kaligayahan sa iyong buhay, di ba? Para bang pagka tinitingnan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, hindi na makita yung glory at ligaya sa buhay natin, di ba? Ayan na si Daing, andyan na si Daing. Di ba? Mahirap yung ganon. Sinasabi niya ngayon dito, you should enjoy life according to God's principle. Okay? Number 4, you should trust in God's sovereignty. Habang nabubuhay tayo dito sa lupa, pagtiwalaan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos.
Ano sabi ng chapter 3, verse 14 to 15? Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangan idagdag, wala dapat bawasin. Nakita nyo? Mamamalagi ang itinakda ng Diyos. Mamamalagi. Halimbawa, may nangyari sa ating buhay na sa tingin natin hindi maganda. Mabubura mo pa ba po yun? Yung ginawa ng Diyos sa'yo na yun? Hindi. May magandang nangyari sa buhay mo. Hindi mo pa rin mabubura, mamamalagi pa rin yun. Why? Dahil ang Diyos natin, gumagawa siya ayon sa kanyang itinakdang orasan para sa atin. Huwag po tayo magmadali. Amen? Okay. Tuloy po natin. So, there is a biblical illustration sa ganitong mga pangyayari. Halimbawa, gusto kong gamitin dito si Joseph. Buksan natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 45 para makita lang natin kung ano ang nangyari kay Joseph sa Genesis chapter 45 verses 1 to 8. Genesis chapter 45 verses 1 to 8. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 45 verse 1 to 8 ay ganito. Okay? Genesis chapter 45 verse 1 to 8. Now listen. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya't pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod, na sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Verse 2, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Tingnan nyo, ipinagbili ng kanyang mga kapatid si Jose sa mga Ehipsyo. Now, tuloy natin. Ang sabi niya ay ganito, ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin, tingnan nyo huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Binenta ng kanyang mga kapatid si Jose. Tapos na naging gobernador na siya, pumunta siya ngayon, sila ngayon, doon sa Ehipto. Tapos sabi niya, huwag nyo nang sisihin yung sarili niyo. Eh kung ikaw ba si Jose, binenta ka ng mga kapatid mo, tapos lalapit sa'yo, sasabihin mo ba yun? Hindi, huwag nyo nang sisihin yung sarili ninyo. Baka pag nakita mo yun sabihin mo, wala ako rito. Ibang negative di ba? Pero sabi ni Jose ganito. Ang sabi niya ay ito. Sabi niya, ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Verse 5 ng chapter 45 ng Genesis. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang bait, di ba? Bakit po? Ang pananaw ni Jose, ito yung kasunod. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. So sabi niya, Diyos yung nagpadala sa akin dito, kaya niyo ako binenta. Di ba? Kaya niyo ako binenta sa Ehipsyo kasi papadala pala ako ng Diyos dito sa Ehipto at magiging gobernador. Kaya ang sabi niya ngayon ay ito. Simple lang ang sabi niya Ang sabi niya, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Verse 6, 2 taon pa lamang ang tagutom na nakaraan, 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Verse 7, tingnan nyo, pinauna ako rito ng Diyos. Isipin nyo, pinauna siya ng Diyos. Pero binenta siya. Usually, sinaktan nga siya Galit na galit sa kanya. Mamaya makikita nyo. Sabi dito, sa verse 7, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Tapos tingnan nyo yung sunod. Dinala niya ako rito, dinala ako ng Diyos dito. Nakita nyo? Ano pa yung kasunod? Upang marami ang maligtas. Kaya, eto pa sabi niya sa verse 8, hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Nagpasalamat pa siya Nagpasalamat pa siya. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Anong isip meron si Jose?
binenta ng kanyang mga kapatid. Tapos after a year, nagkaroon ng tagutom doon sa lugar ng kanyang pamilya. Ngayon, ang pagkain nandun na lang sa Ehipto. Nagpunta ngayon yung kanyang mga kapatid. Nung nagpunta yung kanyang mga kapatid, nagpakilala siya. Ako si Jose, yung binenta ninyo, yung galit na galit kayo sa akin. Pero ano sabi niya? Huwag na kayong matakot, huwag na kayong mag-alala. Kasi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Pinauna ako ng Diyos dito. Puro Diyos yung ginagamit niya. Ano ba yung nangyari sa kanya? Maganda siguro tingnan natin yung chapter 37 para malaman lang natin kung anong kabulustugan ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Sa chapter 37, tingnan nyo, iraraning ko na lang po ang pagbasa ko. Ay ito. Sa verse 1, si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinitirahan niya ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na nag-aalaga siya ng kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Tapos, tingnan nyo ho, pinaliwanag ni Jose yung kanyang panaginip sa verse 5. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya. Sino yung namuhi? Yung mga kapatid niya. Kasi ang sabi ni Jose, napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo, tumayo raw ang aking bikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga bikis. Ay nagalit yung kapatid niya, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. O, galit na galit yung kanyang kapatid. Ngayon, pagdating po sa verse 18, tingnan niyo yung verse 18. Ang sabi ng verse 18, malayo pa siya, si Jose, natanaw na ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Ay gusto nilang patayin si Jose. Tingnan niyo ha. Pero pagdating ng verse 21, narinig ito ni Ruben. At binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag nating siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Tapos, pagdating ho ngayon, sa verse 27, mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. Ano sabi? At sila'y nagkasundo. Verse 28, nang malapit na ang mga mangangalakal, inihahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose ay dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Okay. Ngayon, tingnan nyo, ganyan yung nangyari, no? So, sa chapter 37, galit ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Sa verse 1 to 11, ang balak na pagpatay sa kanya ng kanyang mga kapatid. Verse 12 to 20. Ang pagsalba ni Ruben kay Joseph at pagbenta sa mga Ismailita. Tingnan nyo yung chapter 39. Ito ang chapter 39. Sa verse 7. Chapter 39. Ang sabi rito ay ito. Ano yung nangyari naman dito sa chapter 39? Sa verse 1 to 6, ang pagbenta ng Ismailita kay Joseph kay Potiphar. Ayan makikita natin sa verse 1 to 6 ng chapter 39. So binenta ng mga Ismailita si Joseph saan? Sa mga kay Potiphar na. Si Potiphar, alam niyo kung sino si Potiphar? Siya ho ang kapitan ng mga bantay ng hari. Ngayon, pagdating po doon, nandun na siya ngayon. So sabi ng chapter 39, sabi rito, sa verse 2, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ng Potiphar, sumakanya si Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potiphar. Sa tuwang-tuwa niya ay ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng mga ari-arian. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose umunlad ang kanyang kabuhayan. Tapos ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Ngayon, nung nandun na siya ngayon, maganda na yung nangyayari sa kanya. Pogi ho kasi si Jose. Tingnan nyo ang kasunod. Sa verse 6, ang sabi rito, sa bandang dulo, si Jose matipuno at makisig. Verse 7, dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi ito sa kanya, sipingan mo ako. Verse 8, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito, ginawa niya ang katiwala.
At ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang everyday, ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ni Mrs. Potiphar. Everyday, nagsusumamo. Jose! Parang ganun sila kagay, everyday, nagsusumamo si Mrs. Potiphar kay Jose. Pogi-pogi nga kasi ang description, pogi talaga si Jose. Siguro, si Mrs. Potiphar, laging walay asawa. Di ngayon, araw-araw, hindi pinansin ni Jose, araw-araw, ang pagsusumamo sa kanya. Ito nangyari, verse 11. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ni Mrs. Potiphar na babae at sinabi, halika, etc. etc. Tapos patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Sabi niya, tingnan ninyo, dinalahan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Ngayon, ano nangyari sa kanya? Nakulong po siya. Nakulong siya sa chapter 40 and dito, sa chapter 39, makikita natin na nakulong siya. Ngayon, nung nakulong siya, punta tayo ng chapter 40 para makita lang natin yung dinaanan ni Jose na napakapangit para sa pananaw ng tao. Sa chapter 40 to 41, nakulong niya siya ngayon. Ngayon na naginip si Paraon. Ngayon, ang nag-explain ngayon nito ay walang iba kundi si Jose. So, ang ginawa ngayon ni Paraon para sa kanya, pagdating ngayon, doon sa chapter 41, ano yung nangyari sa kanya? Ginawa siyang gobernador ng Ehipto. Ginawa siyang gobernador. Ano ibig sabihin dito? Ano ibig sabihin dito? Nung ginawa siyang gobernador, maganda ba na magiging gobernador siya? Naging gobernador si Jose sa Ehipto. Inappoint siya ng hari na si Paraon para maging gobernador ng Ehipto. Siya ang pangalawang makapangyarihan. Binigyan siya ng singsing. Binigyan siya ng authority. Pinamahala siya sa buong Ehipto. Di ba maganda po yun? Pero ang tanong natin, yung proseso po ba na dinaanan niya bago niya makamit yung magandang katayuan niya sa buhay para maging gobernador siya, maganda ba? Hindi. Isipin mo, galit yung kanyang mga kapatid, gusto siyang ipapatay. Ang ginawa, binenta saan? Sa mga Ismailita. Pagdating naman doon sa Ismailita, binenta naman kay Paraon. Pagdating kay Paraon, wala naman siyang kasalanan, nakulong siya dahil kay Mrs. Potiphar. Pagdating sa kulungan, nanaginip ang Paraon. At nanaginip siya, in-explain ngayon ni Joseph, at dahil doon, naging gobernador siya ng Ehipto. Bad and good. The process is bad. Amen po ba? But the result is good. Now, sino yung nagplano nito? Yung conclusion niya sa chapter 45, yun ang sinasabi natin. Ang sabi niya ngayon sa chapter 45, napakalinaw ng kanyang konklusyon. Ang sabi niya ay ito, sa verse 5. Sabi niya, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Diyos po ang pinibigyan ngayon ng attribute ni Joseph. Diyos ang gumawa Pero hindi niya sinisi yung kanyang mga kapatid. Apangit ng ginawa niya sa akin, hindi. Pagdating ngayon sa verse 7, pinauna ako rito ng Diyos. Sa verse 7, dinala niya ako rito. Verse 8, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ano ibig sabihin nito? Simple lang po. Everything that happened to Joseph is plan ng ating Panginoong Diyos. Kung titingnan natin ang ating teksto sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon ba na nangyari kay Joseph
yung panahon ba na nangyari sa Ecclesiastes chapter 3, ay meron bang kinalalaman din sa pangyayari sa buhay ni Joseph? Meron po. Napansin niyo po ba? Yung pagkakontra nangyari sa buhay ni Joseph, ang pangit nang dumating sa kanya yung proseso. Pangit, kung titingnan natin sa pananaw ng tao, sa human side, napakapangit nang nangyari sa kanya. Pero process pala yun ng Diyos. Amen po ba? Plano pala ng Diyos yun. At the end, nakita natin yung goodness ng Panginoon sa kanyang buhay. Now, listen. Ang gusto ko pang ipakita sa atin dito kay Job. Si Job, alam natin na napakatindi ng kanyang dinaanan. Si Job, tama po ba? Ngayon, ano ang sabi ngayon ni Job sa kanyang pagbigkas sa ating Panginoong Diyos sa chapter 42, verse 5? Tingnan nyo, sabi niya, 42 verse 5. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon aking ka nang namasdan. Sa buhay ni Job, nung hindi pa siya tinetest ng ating Panginoong Diyos, siya yung pinakamayaman, everything na meron siya pinakamayaman sa ano yung nangyari sa kanya? Simple lang. Naniniwala siya na merong Diyos. Dahil sa kanyang mga salita. Dahil sa kanyang mga inaaral sa kanya. Pero ang purpose pala ng Diyos, bakit dumaan siya sa testing, ay upang, ano daw? Sabi ng verse 5 ng chapter 42, ngunit ngayon aking ka nang namasdan. Namasdan na kita. Ano ibig sabihin? Dahil sa mga pangyayari sa kanya na hindi maganda sa paningin ng tao, ano yung nangyari? Sa kanyang paningin. Sabi niya, ngayon, iba. Napatunayan ko, namasdan kita kung sino ka talaga. Dahil ang kanya sinabi sa verse 2 ng chapter 42, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, ano ang balakin mo'y walang makakanda. And then, sa chapter 42, para sa mabilisang kwento, ano yung nangyari sa kanya? Dinoble ng Diyos. Ito makikita natin. Ang sabi rito ngayon sa verse 10, ang chapter 42, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ng tatlong kaibigan, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Pangit ba ang process? Pangit. Pero ano yung result? Maganda. Yun yung gusto nating tingnan. Sometimes, may mga nangyayari sa atin, tingin natin hindi maganda. Pero part pala yon ng magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Part pala yon ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin po, kanino tayo dapat magtiwala? So pinapakita po sa atin ng pag-aaral natin ngayon, pagtiwalaan natin ang magandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa ating buhay. So, ano yung dapat na maintindihan natin? The principle na dapat nating makita based on Romans chapter 12, ito. Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, nakikiusap ako sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili. Ano sabi ron? Ialay ninyo ang inyong mga sarili sa ating Panginoon. So para hindi ako masyadong baka ma-miss out ko yung translation ng Romans chapter 12, ganito po ang sabi ni Apostle Paul. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayaw sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So ano ba yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay mamuhay tayo sa ating Panginoong Diyos na lumalakad sa Kanyang kalooban. Nakatanggap-tanggap at kaibig-ibig sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, kung gusto talaga nating maintindihan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, huwag tayong lalayo sa prinsipyo na salita ng Diyos na siyang pinakapanuntunan at standard sa ating paglakad at pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, tanong ko kanina, masarap tanggapin kapag magagandang bagay ang nangyayari sa ating mga buhay. At pihirapan tayong tanggapin kapag ang dumarating sa buhay natin ay hindi maganda. Ngayon, nakita natin sa ating pag-aaral sa umagang ito na lahat ng bagay ay nagaganap
ayon sa itinakda ng ating Panginoon Diyos. So kailangan natin mag-submit sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kung dumating man sa buhay ng bawat isa sa atin, ang mga binanggit sa chapter 3, pagluha, diba? Pagkawalay, pag-iyak, kamatayan, diba? Lahat binanggit doon, magtiwala tayo saan? Sa kapangyarihan, sa karunungan, at sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Maaaring may dinadaanan na pagsubok at problema ka sa buhay mo. Hindi ito nalilingit sa Diyos. At sa katunayan, dahil anak ka ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa iyo. Why? Dahil alam ng Diyos kung ano ang mabuti at tama sa ating mga buhay. So kailangan natin ng discernment. Mabuti ba ito o mali? Kung alam nating mali, huwag na nating ituloy. At ang sundin natin ay ang tama na prinsipyo ng salita ng Diyos. Dahil sa ayot sa gusto natin, dahil kung meron magplano ang Diyos at naganap sa buhay natin, may consequence, may bunga ito. Nahaharapin tayo. At dahil nga nandun na tayo sa ganung bagay, ang mga bagay na yon ay pinahintulutan at ibinigay na ng Diyos sa atin. So nandiyan ka na sa ganyang kalagayan, magtiwala ka na lang sa Panginoong Diyos. Amen? At ipanalangin, natulungan ka niya na magtagumpay sa lahat ng bagay. So, muli, pagtiwalaan ang magandang pamamaraan at gawa ng Diyos sa iyong buhay. Huwag po tayo magtitiwala sa sarili natin. Amen? Huwag po natin pagtiwalaan ang sarili natin. Huwag tayong magreklamo sa Diyos na habang sana yung mga binanggit doon na pagkakaiba-iba, the more na dumating man ito sa buhay natin, hindi tayo malalayo sa Panginoon. Mas higit pa tayo na magtitiwala sa Diyos. Higit pa tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Higit pa na papahalagahan natin ng Diyos sa ating buhay. Higit pa sa mga bagay na pansamantala lamang na meron tayo. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay.